Bakit nga po ba ganito kalaki ang itinaas ng garbage fees dyan sa Maynila? Ano po yung naging batayan ng inyo pong computation? Saan po galing yung computation? Anong biggest factor nito? Opo, Ma'am Chacha, Ma'am DJ, ito po naman po ay hindi po ginawa overnight. Sa katunayan po, nung unang termino pa po ng ating pong Mayor Isko Moreno, ito na po ay isa po sa hinihingi, lalong-lalo na po sa ating pong departamento, kung paano po madadagdagan yung aming income sa garbage fee collection. So kaya lang po, sa kasamaang palad po, tayo po itinamaan po ng COVID noong time na yun. Kaya po naantala. Tapos year 2022 po, nagpalit po ng administrasyon. Kaya po pagbalik niya, halos ito na po ay nakagawa na po kami ng ilang study for implementation. Sa katunayan po, isa pong pwede natin i-attribute dito sa pagtataas po ng garbage fee ay yung ginawa po nating WACS or Waste Analysis Characterization Study last 2023 po na commission po by MMDA na nagpapakita po na ang generate po na basura per capita o per tao po from 0.607 kilos halos 1 kilo na po ngayon. Ito po yung ginawa ng 2023. Maliban po dyan, kung nangyari lang po itong pag-upo po namin nung July last year, nagkaroon din po ng direktiba o kautusan ang ating pong national agency na MMDA dahil po nagsara po yung ating pong Navota Sanitary Landfill at kami po ay inutusan mag-redirect po ng disposal sa San Mateo Landfill, which kung susumahin po natin, mas malayo po ng mga 30 to 40 kilometers mula po dito sa ating transfer station sa Manila. So yan po yung mga ilan pong dahilan kung bakit po tayo nag-arrive sa request po ng pagtataas po o pag-a-adjust po ng ating garbage fee na based po sa ordinance nung 2013 pa po. So that's around 13 years ago na po. Okay, so binase niyo po ito sa isang ordinansa na noon pang 2013 pero hindi na ipatupad dahil po nagkaroon ng pandemic. Tama po ba yon, Sir Kenneth? Opo, kasama na po siya. Kasi po yung marami po rin kaming natanggap na mga question o tanong dahil po kami po yung departamentong namamahala po sa paglilinis at nasa amin po din yung responsibilidad ng pagmamonitor po ng garbage hauling ng mga kontraktor. So isa rin po yan sa nakita namin na dahilan na nagkaroon lang po ng konting pag-aantala pero ito po ay matagal na pong ginagawa at pinag-aaralan. Hindi po siya yung ginawa po noong December, pinirmahan at in-implement po ngayon. Sabi nyo nga po hindi ito overnight ginawa. So tama po ba na ang inyong ahensya mismo ang gumawa po ng computation na ito? Tama po, Sir Kenneth? Hindi po. Kami po yung nag-implement po ng ordinansa. Hindi po kami sasama dun sa policy making po ng city which is the council. Pero po ma'am, ito pong ordinansa na to, nung ito po ay ginawan po ng public hearing o ito po November 17 to be exact, isa po ako sa inimbitahan po na magsalita. At ako po personally, I supported po the ordinance. Kasi po ang pinaka take ko po dito, masyado pong malaki po yung disparity between yung aming fees collected against po doon sa cost ng hauling at saka disposal. So, Sa katunayan po, ma'am, if you may po, ma'am. sige po. Nung time po na ako po ay naimbitahan sa council, tinanong na po yan sa floor nung isa pong bisita, representing po ng mga bars and restaurants po sa Malate. Ito po yung kami po ay nag-provide ng mga help desk. Ito po yung marami pong tanong na sabi niya, bakit po dati 1.4 lang ako? Nagulat po ako ngayon, pina-compute daw niya magiging 16.8 times ano daw po, naging times 12 o 1,200%. So yung akin pong ginawa, siguro po doon na rin na-pick up po ni Orne yung, nung kinwenta ko po yung 1,400, para lumalabas po 3 piso po kada araw yung kanilang cost sa pagbabayad po ng basura. Nung sila po ay nataasan,
ito po ay naging 46 pesos per day lang po. Based po sa kanilang industry po, hindi ko na po maano kung sila po ay restaurant o bar lang po. So napaka-minimal naman po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.